Ayan, good evening sa lahat. Good evening. Ayan, magbibigay lang ako ng ng opinion or maaaring gawin natin habang tayo ay patanda kung papaano maging mas humaba-haba pa yung ating buhay. Magbibigay lang ako ng siguro mga iilan lang. Para sa akin para sa akin, kung nasa mga edad 60 ka na at pwede ka pang magtrabaho, hindi ka pwede naman na hindi ka bibitaw sa trabaho, okay pa sa kanila. Mas maigi yun na kahit na 60-year-old ka na magtrabaho ka or di kaya magnegosyo ka pa. Yung kasi yun pampawala sa stress yun. Tsaka mas maganda yung may pinaglilibangan kaysa yung aantayin mo na lang yung oras na magutom ka, kakain ka, ganyan. Antayin mo na lang yung oras na inaantok ka, aantok ka. Pag napagod kang nakatayo, uupo ka. Yung wala ka nang ginagawa, mas mapadali ang life natin doon kaysa yung meron tayong pinaglilibangan, lalo na umi-income araw-araw kahit napabarya-barya lang. Mas para sa akin, mas nakakahaba ng buhay yun. Yung pangalawa siguro kung kaya natin, lalo na kung yung mga anak natin may mga pamilya na, may mga asawa na, kung may kakayanan kang or may sarili kang pamamahay na mas mabuti yung huwag kang makikitira sa mga anak mo, lalo na't may mga pamilya na. Kasi dagdag din yun, kumbaga parang basta iba talaga yung nag-iisa ka, iba yung pakiramdam. Walang sagabal sa mata, kumbaga walang stress. Oh. Tsaka kapag kayong paedad ka na, dapat may ipon ka na at tsaka kailangan maging mahigpit ka sa dahil syempre yan lang naman ang kung meron kang pera, kahit na wala kang anak na sa'yo, pwede kang magsweldo ng katulong. O, diba? Anytime, pwede kang bumili ng mga kailanganin mo sa katawan, like mga gatas, na mga mamahalin para sa ating mga sa ating mga buto, ganyan. Pwede tayo mag-juicer ng mga na hindi tayo manghihingi sa ating mga anak. Kumbaga yung gusto natin, masusunod natin, mabibili natin. Lalo na kapag kayong may edad ka na, kailangan natin yung mga juicer ng mga gulay, mga kung manghihingi ka pa kasi sa anak, maaaring bibigyan ka pero makakarinig ka pa ng salitang na hindi mo gusto. So mas maganda yung may sarili ka talagang laman ang bulsa. Ayan ang kaya lang lagi talagang magtira para sa sarili talaga. Kasi mas maganda talaga yung mas nakakawala talaga ng stress yung kaya mong bilhin yung mga needs mo. At wag nating pangahawakan yung wag natin yung pangahawakan yung kunwari may anak na magsabi sa iyo na na ako ang mag-aalaga sa iyo pagtanda, ganyan. Wag natin pangahawakan yun. Mas maganda yung tatayo tayo sa sarili nating paa talaga. Wag nating pahawakan yung kasi yun ang makapanghina sa ating loob. Mawawala yung lakas ng loob mo kapag may pinanghahawakan ka. Kaya mas maganda yung mo na ako lang ang aagapay sa sarili ko sa pagtanda ko. Kaya kailangan ko talagang maging maingat, kailangan ko talagang maging kumbaga hawakan mo talagang maigi yung kung anong meron ka na alam mong masasandalan mo. Ayun.
At saka ito pa, pinakamaganda kong tip sa inyo. Huwag kayong makipagkaibigan sa mas may edad pa kaysa sa inyo. Kasi kapag kunwari mas may edad sa inyo at yung kunwari mauna sila, para kang madidismaya, para kang magkakaroon ng parang trauma, parang mawala yung confident mo, parang ganun, kasi yung isa sa mga kaibigan mo parang nawala, parang ganun. So mas maigi yung makipagkaibigan o makipagbarkada kayo sa mas bata ng edad. Para sa ako puro mga ko talaga puro mas bata eh. Puro mas bata. Kasi malulungkot ka kapag napalapit na sa iyo. Malulungkot ka kapag maunang mawala sa iyo yun. Kaya kailangan mas bata ang magiging magiging mga kahalubilo mo. Mas maganda yung mas bata. Kasi tsaka kung mahilig sa mga grupo-grupo, yung mga kailangan piliin mo yung mas maayos, kung saan ka kampante, kung saan ka masaya, at saka tingnan mo lagi talaga yung mga nakasalamuha mo. Kapag ka alam mong exit ka kaagad, kasi para iwas stress sa sarili. Tsaka wag iwala ang pagdadasal. Araw-araw, wag talagang iwawala. Kahit na anong yaman natin, kahit anong dami pa ng pera natin diyan, walang walang power yan kapag ka hindi ka nagdadasal talaga. At saka iwasan yung manghimasok sa buhay ng may buhay. Iyan ang huwag gawin. Iwasan natin yung manghimasok sa buhay ng may buhay, kasi stress din yun. At saka huwag tayong mga matatanda na huwag tayong magyabang sa mga bata na, oy, bata ka pa lang, matanda na ako, pinagdaanan ko na yan. Kasi ngayon kasi masyado ng high-tech. Siguro kahit na 2 taon, 3 taon, mas matalino pa siguro sa atin ganyan. Kaya kumbagay, wag lang tayong masyadong makulit siguro, parang ganun. Makikiramdam lang tayo, parang ganyan. Basta ang pinaka-importante doon, pray, araw-araw, minuto-minuto. Pangalawa, mas maganda yung makipagkaibigan tayo sa mas may edad, mas bata sa atin, kasi kung may edad kasi, 'di ba? Pag nauna sila, madidepress ka. So maapektuhan ka. At saka kung maaari, mas maganda yung huwag tayong makikitira sa mga anak natin. Kasi para bang nawalan tayo ng power, parang ganun. Parang yung kaya pa natin gawin sa buhay natin, hindi na natin magagawa, kasi nga siyempre hindi na tayo ang masusunod. Kung tayo nag-iisa sa buhay at meron ka rin lang namang panggastos na hindi mo kailangang umano sa mga anak mo, mas maigi yung mag-isa ka para kumuha ka ng katulong. Syempre ikaw yung mas ahead doon, 'di ba? So mas maganda yung basta walang stress, walang sagabal sa mata. Pag yung mga bibilhin mo, hindi mo na kailangang ihingi sa mga anak mo. Ayun ang gawin mo habang magkaedad tayo. Kaya kailangan talaga, higpit sa sinturon, kumbaga. Diba, kasi hindi natin alam kung hanggang kailan pa yung buhay natin. Diba? Tsaka sa karanasan ko rin, mas maganda talaga yung may sarili ka talaga kaysa yung manghihingi ka. Diba? So, yun lang mga kalungsod. Ayan. Hindi pa ako nag-live kasi maingay pa. Marami pang nagkakantahan. So, nagawa-gawa lang muna ako ng kwento. Pero may katuturan naman yung kwento ko, at based my own experience. So, yan mga kalungsod. And bye-bye.